Good morning mga langgay! Kakatapos ko lang dyan magluto ng pritong isda dahil magluluto ako ng ulam namin para sa tanghalian na sarsyadong galunggong. Hanggang gabihan na namin yan para hindi na ako magluluto ulit. Ayan, nire-ready ko na dyan yung malunggay at saka maghihiwa naman muna ako dito ng sibuyas, bawang, kamatis at saka ng luya para mamaya tuloy-tuloy na yung aking pagluluto. Anyway, pagtapos ko naman maghiwa dyan, pupunasan ko muna tong aming stove kasi ang dami niyang tasik na mantika kanina pagprito ko ng isda. Para pagluto ko ulit ay malinis. And then ayan, nagpainit na ako dyan ng mantika. Tapos magigisa na tayo ng bawang, sibuyas at saka ng luya. Tapos ilalagay na natin dyan yung kamatis. And then yung kamatis dudurugin natin para mas masarap at saka malinamnam. At kung napapansin nyo, madami po ako dyan maglagay ng tubig dahil mahilig po ako sa sabaw kaya dinadamihan ko po talaga siya ng tubig. Habang inaantay ko namang kumulo yan, magsasaing na ako para tuloy-tuloy na yung aking pagluluto. Grabe, tingnan yung bigas namin, paubos na naman siya tapos wala pa kaming pambili. Sana makaabot siya hanggang sa sweldo ng asawa ko. Malaking tulong din sa atin tong rice cooker, lalo na sa mga hindi marunong magsaing kasi sasaksak mo na lang siya, then naantayin mo na lang siyang maluto dyan. Tapos tips ko sa inyo, kapag magsasaing kayo, lagyan nyo siya ng konting suka para matagal siyang mapanis, lalo na kapag summer. Tapos habang inaantay kong maluto yan, ito kumukulo naman yung aking niluluto ditong ulam, kaya nilagyan ko na siya ng itlog. And then minekos-mekos ko na yan dyan, tapos nilagyan ko na din siya ng malunggay. Syempre yung niluluto ko patsyam na naman dahil hindi nga ako ganun ka-expert magluto. At bigla naman dumating tong si Yael na tuwang-tuwa, hindi ko alam kung bakit. At syempre huhusgahan na natin yung niluluto natin kung okay na ba yung lasa or kailangan pang dagdagan. Ayan, okay na yung lasa niya kaya nilagay ko na yung pritong isda. Pagtapos naman yan, pupunasan ko naman ulit tong aming stove para malinis na. At magpapahinga lang ako saglit. Ilalagay ko muna yung ulam namin para lumamig and then ayan, nag-love-love muna kami ni Yael at nagkwentuhan kung ano yung mga ginawa nila sa school. And then kung napapansin nyo dyan mga langgay, meron kaming bahaw dahil napakamahal ng bigas. Bawal tayo magsayang ng bigas kaya ayan, kapag may bahaw, ibinababaw ko siya dyan sa bagong saing para mainit ulit. At kung napapansin nyo, naglagay ako ng krus dahil kinaugalian ko na yan na kapag magsasaing ako at magsasandok, lalagyan ko muna siya ng krus sa ibabaw. Tapos bigla naman to may kinukwento sa akin si Yael. Inyo. Valentine's Day bukas Ano sabi ba? Teacher. Magba-Valentine's Day daw magre-red pa daw. Tungkol pala yan sa Valentine's Day nila para na sa 14 and then nung hapon dumating na siya at kausap niya yung kanyang tita Lat. Pahingi ng cream stick. Umapahingi daw Kristik si Mami. Okay. Love you. Love you. Anyway, dumating na yung asawa ko dyan at nagre-request siya ng kape at si El naman ay gusto niya ng gatas. Kaya ayan, pagtitimpla ko yung dalawa para makapag-relax naman dahil galing sila sa work at saka sa school. Pagod na pagod sila kaya ayan, pagsisilbihan natin yung dalawa nating boss. Dahil baka pagdating ng payday ay hindi nila tayo sahuran mga mare. Kaya ayan, pagsilbihan natin yung mga amo natin dahil minsan lang naman yan. Pagtapos ko naman silang mapagsilbihan, eto at magre-ready naman ako ng gagawin kong chicken tocino para meron kaming almusal. Dahil nga wala na kami masyadong stock sa ref, kaya ayan, gagawa na lang ako ng almusal namin para bukas. Chicken breast ang gamitin yung mga mare kapag gagawa kayo ng chicken tocino at titimplahan nyo lang siya ng asukal, ng ketchup, ng toyo, bawang, asin at saka ng paminta and then lagyan nyo siya ng kalamansi. Nakita ko lang yan sa isang vlog na panood ko lang siya tapos ginaya ko na din para meron kaming almusal. Pwede na yan for 6 months. Ayan, meron na kaming chicken tocino namin. Then after ko maghiwa dyan, pinunasan ko naman tong aming lababo para malinis na at dahil gabi na, magsasara na ako ng aking munting tindahan. Tingnan nyo yung aking tindahan, ditanggal yung mga paninda dahil mali yung pagkakalagay ng pangsara. Kaya kapag nagkaroon ng ekstrang pera, ipapaayos ko siya ulit para yung saraduhan niya ay dun na sa labas. Hindi ko natatanggalin yung mga paninda.
Anyway, yung gumawa lang ng tindahan namin na yan ay yung aking asawa. Siya lang ang gumawa niyan lahat, solo niya lang. Solo niya lang ginawa yan, tapos ako lang yung taga-abot ng mga kailangan niyang tools para kahit papano, mayroon naman akong ambag sa pagtulong ko sa kanya. At pagtapos kong matanggal lahat ng paninda, si Papa naman na nakatoka dyan sa gabi ng pagsasara ng aming munting tindahan. Dahil tutulog na kami, maglalagay na ako ng kulambo para iwas lamok at saka yung mga nagliliparang insekto. Naglagay ako ulit ng kulambo namin kasi si El, pagising niya sa umaga, ang dami niyang kagat ng lamok, kaya ayan, naisipan ko na naman magkulambo ulit para iwas lamok at saka yung mga nagliliparang mga insekto dyan. And then ayan, napakadali lang din yan dahil gaganyanin mo lang siya at bubuksan mo yung zipper, nandiyan ka na sa loob. O diba? Okay, ayun lang muna mga langgay. Bye!